Pangit na ba ako? Si San Pedro, baka biglang sumulpot dito. Eto na nga, episode 5. Sus Mariosep, masaya to! From turning back the clock and becoming cover girls, kayo ngayon ay magiging copycats. Because it's time to play Pilipinas Snatch Game Canada! Ang Snatch Game sa Drag Race ay isa competition na lahat ng queens may ini-impersonate na celebrity o kaya personality. Kailangan i-interpret mo yung character nila. Tapos, ang objective niyan, kailangan mapatawa mo ng hagalpak na tawa yung mga judges at saka yung host. Ang character ko, si Kamatayan. Pero, ko siya, tinwist ko siya, ginawa ko siyang Mamatayan. Naisip ko lang, bakit di natin siya gawing negosyante? Diba? Parang naghahanap buhay siya dahil never mong masasabi na pag punirari ang negosyo mo, ang business mo, patay. Next is pag bad ka, siya ang susundo sa'yo. Kaya mag-ingat ka kay Kamatayan in the house. Kamatayan. Hello! Sa tingin mo ba may promising ka nga maisama pa uwi dito? Ewan ko ba dito sa sekretarya ko, bakit andito ito Bakit ko siya pinili? Parang intuitively, na-realize ko lang, hindi kasi ako impersonator ng mga artista. Hindi rin ako impersonator ng celebrity. Hindi yun ang strength ko. Ang strength ko talaga yung creativity na gumagawa ako ng personification sa isang bagay na hindi totoo. Pag tumatanda ka, ang dami mong pagdadaanan na hindi mo ikaliligaya, hindi mo ikatutuwa. At yung mga ibang experience mo, very rough. Pero looking back, dun sa mga problemang nadaanan mo at nasolusyonan mo, minsan nakakatawa na lang siya. Ang mother side ko kasi very close ako sa kanila. Sa mga pinsan ko sa mother side, sa mga tito at tita ko sa mother side. Mga kapatid ng nanay ko. Alam mo bang namatay na ang buong pamilya ng mami ko dahil sa cancer? Alam mo yun, parang death is just there. Bagamat nung mga times na yun, siyempre mabigat, malungkot, at naghihinagpis kami sa pain of my mom's whole family being dead already. Parang it's a fact of life We are all going to die. It's a taboo discussion, death. Diba? Pag death, uy, huwag ka magbiro ng ganyan. Uy, ano yan? Huwag natin pag-usapan yan. Kasi mabigat siyang topic. So, ang ginawa ko lang is, coming from the heartaches and the pain of losing people in my family, in our lives, masakit. Ginawa ko siyang tao para hindi siya ganun ka-overwhelming. It's just part of our life that we will all die. It's just a matter of life. Negosyo ngayon, ang Guadalupe Beauty Parlor. Ha? Guadalupe! Gandang parang natutulog lang. Ako'y Mama Pao! Pwede ba Teka muna! Tumahimik ka. I think si Tita Baby is a creative execution of coping mechanism to the hardships that I grew up with. Kaya ako naging funny is because I am coping with it. Especially growing up as an LGBT, di ba may bullying, tutuksuhin ka. So how do you cope with the reality of being ousted from society? I think it's turning these things into something that most of us can relate to and laugh about it. Parang you feel like you're not alone anymore. Kasi nangyari pala sa'yo yun. Nangyari pala sa kanya yun. Nangyari pala nakaka-relate na tayo sa isa't isa. So parang napagtatawanan na lang natin siya. It saved me from the challenges of life. It saved me from the pain. It saved me from suicide. So it saved me. Diba? Cheers! I love you, Papa. Hi, Baba! Oh my God! Oh my God! So sabi nga nila, diba, na sa mga panahong nalulungkot ka, maaalala mo yung mga panahon na ikaw ay maligaya, masaya, nag-e-enjoy, maybe with your friends, with your family, or kahit mag-isa ka. I think kailangan ko, or kailangan nating lahat yung mga malulungkot na moments para nakikita natin at naaalala natin yung value ng pagiging masaya. Ay, yung hindi na ako depressed, nakaahon na ako, ginagamit ko na siya. Parang powerless na siya sa akin. Pinagtatawanan na lang kita. Diba?
At nakakatulong din yun sa mga viewers ko, sa mga fans ko na ay mga dumadaan sa mga hindi masyadong masayang parte ng buhay nila right now. Na parang, ay, pwede pala akong matawa eventually dyan. Pwede pala akong maging empowered to win over it and mapagkwentuhan na lang at mapagtawanan na lang in the future. So may hope